Malto. Sa gabi pong ito ay patuloy po tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. At alam po natin nung nakaraang linggo ay nakiisa po ang napakaraming lokal iglesia sa pagdiriwang at sa masayang pag-aalaala po natin sa muling pagpabuhay ng ating pong Panginoong Hesukristo at tinatanyag po natin sa buong mundo, mga kapatid, na ang ating Panginoong Hesus ay buhay magpakailan paman. Amen. Sa gabi pong ito ay pakikinggan po natin ang isang mensahe patungkol sa kapangyarihan ni Kristo na nabuhay na maguli. Ang kapangyarihan ni Kristo na nangabuhay na muli. Ang atin pong titignan sa gabing ito, mga kapatid, ay ano po ba ang kamanghamanghang kapangyarihan ng atin pong Panginoong Hesukristo na Kanya pong ipinamamalas at ibinabahagi sa Kanya pong mga tagasunod, ang mga tunay na anak ng Diyos. At hindi lang po sa Kanyang mga tagasunod, kundi sa buong sanlibutan, na ito po ay dulot ng Kanyang muling pagkabuhay. Una ay atin pong tignan ang katotohanan na sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ay may kapangyarihan laban sa kamatayan at kailanman ay hindi siya nahawakan ng kapangyarihan ng kamatayan, mga kapatid, ay makikita po natin na maaari tayong matulungan ng ating Panginoong Hesus sa mga kalagayan natin na gipit o ito po ay punong-puno ng kahirapan. Ito po ang unang bagay nating titignan. Makikita po natin, mga kapatid, na katulad po ni Lazarus na binuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo sa Juan 11 kabanata, ay wala na po silang magagawa sa kalagayan ni Lazaro na namatay. Sa katunayan, ang lahat po ng mga tao na dinatnan ng ating Panginoong Kristo doon sa libingan ay tunay na nagdadalamhati. At nung inutusan ng ating Panginoong Kristo ang mga tao na buksan ang kanyang libingan, ay sinabi po sa kanya na ilang araw nang namamatay si Lazaro, kaya siya ay hindi na maganda ang amoy dito sa nalalabas doon sa libingan ni Lazaro. Subalit, inutusan ng ating Panginoong Kristo na buksan ang libingan ni Lazaro at inutusan niya mismo si Lazaro, tinawag niya si Lazaro at inutusan si Lazaro na siya ay bumangon mula sa kanyang kamatayan. At ito nga ang nangyari, mga kapatid, na si Lazaro ay tunay na ibinangon ng Panginoong Hesus mula sa kanyang kamatayan. Dito ay makikita po natin na ang ating Panginoong Hesus ay may kapangyarihan sa kamatayan. Siya po ay may kapangyarihan sa kadiliman, mga kapatid. Kaya naman, masasabi po natin na dahil ang ating Panginoong Kristo ay mayroong kapangyarihan sa kamatayan, ay matutulungan niya ang bawat mananampalataya na tunay na ibangon, tunay na ilabas mula sa sitwasyon ng kahirapan, mula sa sitwasyon ng kadiliman, mula sa sitwasyon ng kagipitan. At ito ay tunay na pinatunayan mismo
ng ating Panginoong Hesukristo nung siya ay bumangon mula sa mga patay. At hindi napigilan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Hindi siya napigilan ng kadiliman. Hindi siya napigilan ng libingan. At siya ay tumayo at lumakad, papalabas, at iniwanan niya mismo ang yungib ng kamatayan na yon. At dito ay maaari tayong tumingin sa ating Panginoong Hesus at humingi ng saklolo sa Kanya kung tatawag tayo at tunay na magsisisampalataya sa Kanya, ay maaari niya tayong palayain sa anumang kalagayan ng kasalanan, ng kamatayan, ng pagkabihag natin sa kaaway, pagkabihag sa anumang bisyo sa ating mga buhay, mga kapatid, ay ang ating Panginoong Kristo na nabuhay mula sa kadiliman ang siyang magpapalaya sa atin. Ito po ang unang mabuting balita na ating pong binigyan ng diin. Ang ikalawa, mga kapatid, ay ang ating Panginoong Kristo ay mayroong kapangyarihan na tayo ay bigyan ng kalakasan sa atin pong mga puso, mga kapatid. Ang sabi po ng salita ng Diyos dito sa Roma, 8 kabanata, dito po sa talatang 11, ang sabi po ng salita ng Diyos, ngunit kung ang Espiritu niyong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Dito ay sinasabi po ng salita ng Diyos, ipinapangako ng salita ng Diyos na kung ang Espiritu ng ating pong Panginoong Diyos ay tunay na nananahan sa atin, ang Espiritu Santo na ito na siyang kumilos ng makapangyarihan upang buhayin na maguli ang ating Panginoong Kristo, ay siya rin namang magbibigay buhay at kapangyarihan sa ating buong pagkatao. Yan. Bagamat ang binanggit po rito sa talatang ito ay yung katawang may kamatayan, na ito po'y bibigyang buhay ng Espiritu ng Diyos, ay hindi lamang po ito patungkol doon sa ating physical na katawan, mga kapatid. Bagamat ito po ay binanggit ng tahasan dito po sa talatang 11. Ito rin ay ang pagbibigay buhay ng Espiritu ng Diyos ay patungkol din sa kaluluwa, sa puso ng tao na nandoon sa kanyang katawan. Ang binibigyang buhay rito ng ating Panginoon ay hindi lamang ang katawang lupa, kundi ang ating buong pagkatao, nakasama ang katawang lupa, na ang katawang lupa ang ating ginagamit bilang instrumento upang ihayag ang buhay ni Kristo. Kaya ang tinutukoy dito ay ang buong pagkatao natin, mga kapatid. Bakit ko po ito binanggit, mga kapatid? Dahil ang ating Panginoong Kristo ay bagamat kaya niya na tayo ay gawa ng himala patungkol sa ating mga sitwasyon, sa ating buhay, mga kapatid. Mga sitwasyong may kagipitan, may mga sitwasyong may kahirapan na hindi natin kayang resolbahin, at ito ay tunay na nagdudulot sa atin ng kahirapan, mga kapatid. Bagamat ang ating Panginoong Hesus ay kaya niyang baguhin ang ating mga sitwasyon, may mga pagkakataon sa ating mga buhay na hindi binabago ng Diyos ang ating mga sitwasyon. Ulitin ko po, may mga pagkakataon sa buhay ng mananampalataya
na hindi ang sitwasyon ang babaguhin ng ating makapangyarihang Diyos. Katulad po ng nandito sa Hebreo, 11 kabanata. Dito po ay may mga binanggit na mga tao na tunay na nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos sa kanilang mga sitwasyon. Ang sabi ng salita ng Diyos sa talatang 32 ng Hebreo 11, at ano pa ang aking sasabihin, sapagkat kukulangin ako ng panahon kung sasaysayin ko ang tungkol kay Gideon, kay Barak, kay Samson, kay Hefte, tungkol kay David at kay Samuel at sa mga propeta, na ang mga ito sa pamamagitan ng pananampalataya ay nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katuwiran, nangagtamo ng mga pangako, nangagtikom ng mga bibig ng mga leon, nagsipatay ng bisa ng apoy, nangakatanan sa talim ng tabak, nangagsilaka sa kahinaan, naging mga makapangyarihan sa pakikipagbaka, na nangagpaurong ng mga hukbong taga-ibang lupa, tumanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli. Pansinin po natin, may mga mananampalataya dito na ginawan ng himala ng Diyos patungkol sa kanilang mga gipit na sitwasyon. Subalit, sa mga susunod nating babasahin, mga kapatid, ay may mga mananampalataya rin na pinahintulutan ng Diyos na hindi mabago ang kanilang mga sitwasyon. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, ang iba'y nangamatay sa hampas, na hindi tinanggap ang kanilang katubusan, upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli. At ang iba'y nagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas, oo, bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman. Sila'y pinagbabato, pinaglagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak, sila'y nagsilakad sa paruot parito na may balat ng mga tupat kambing, na mga salat, nangagtipig hati, at tinatampalasan. At makikita natin na may mga mananampalataya na pinahintulutan ng ating Panginoon na maghirap, na makaranas ng kamatayan, na makaranas ng iba't ibang uri at anyo ng pag-uusig ng kasamaan. At sa kanilang mga kahirapan na yun, ay hindi binago ng Diyos ang kanilang mga sitwasyon. Subalit, bagamat hindi binago ng Diyos ang kanilang mga sitwasyon, ay tunay naman na sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, sila ay binigyang buhay ng Diyos sa kanilang mga kaluluwa. Sila ay tunay na pinagkalooban ng Diyos ng biyaya ng pananampalataya upang sa kanilang mga mahihirap na sitwasyon na hindi nababago, ay tunay na mananatili silang tapat sa ating Panginoon, na natili silang na nagbibigay lugod sa Diyos hanggang kamatayan. At ito nga ay kasama doon sa kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo. Sa kanyang muling pagkabuhay, mga kapatid, sa kamatayan, ay sinasabi niya na anumang gawa ng kadiliman, anumang gawa ng kamatayan, ay hindi nito kailanman malulupig ang mananampalataya. Bagamat ang kanilang sitwasyon ay napakahirap, bagamat ang kanilang mga sitwasyon ay tunay na punong-puno ng kagipitan, ay hindi mapipinsala ng anumang gawa ng kamatayan ang kaluluwa ng mananampalataya, sapagkat ito'y binibigyang kapangyarihan ng Espiritu ni Kristo na siyang nabuhay maguli mula sa mga patay. Hallelujah! Kaya ito po ang unang bagay na ating tinignan.
ang kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo na nabuhay na maguli sa mga patay. Siya ay may kapangyarihang tulungan ka sa iyong sitwasyon. Maaaring babaguhin niya ang iyong sitwasyon at ikaw ay tunay na tutulungan o kaya naman ay pahintulutan niyang manatili ka sa iyong sitwasyon, subalit ikaw naman ay payayamanin niya sa pananampalataya. Hallelujah. Ikalawa, mga kapatid, sapagkat ang ating Panginoong Kristo ay nabuhay na maguli, ay meron siyang pangako na gagawin para doon sa mga magsisisampalataya sa Kanya. Ito po ang Kanyang sinabi sa Juan, 11 kabanata sa talatang 25. Sinabi sa Kanya ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay na maguli, at ang kabuhayan, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay magpakailanman." Ito pong sinabi ng ating Panginoong Hesus. Siya ang resurrection and the life. Siya po ang muling pagkabuhay at ang buhay. Kaya ang ikalawang titignan po nating kapangyarihan ni Kristo Jesus na nabuhay na muli sa mga patay ay mayroon siyang kapangyarihang buhayin ang mga nangamatay sa Kanya. At meron din po siyang kapangyarihang kunin yaong mga nabubuhay sa Kanya. Hallelujah. Ito po ay patungkol sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus sa mga alapaap, mga kapatid, na binibigyang patotoo at patunay at ito ay itinuturo na ng salita ng ating Panginoon. Ang kanya pong sinabi dito po sa aklat ng unang Tesalonica sa ika-4 na kabanata sa talatang 15, ang sabi po ng Biblia ay sa talatang 14, sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalin ng Diyos na kasama niya. Ito po ay patungkol dun sa mga nangamatay na, yung mga nangatutulog. Hindi po ito yung physical na natutulog, kundi ito po ay lengguwahe ng Biblia upang tukuyin dito yung mga nangamatay na. At ang sabi po ng salita ng Diyos, kung tayo po ay nananampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, yun din pong mga nangamatay kay Jesus ay tunay na kukunin sila ng ating Panginoon. Dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Ibig sabihin, mga kapatid, merong unang magaganap sa pagparitong muli ng ating Panginoon Hesus sa alapaap. At yung unang magaganap ay patungkol muna dun sa mga namatay kay Kristo Jesus. Sila ay bubuhayin ng Panginoong Hesus. Ang sabi ng talatang 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Pansinin po natin yun. Yung mga naglingkod ng tapat, mga nanampalatayang tunay kay Kristo Jesus na nagsising tunay sa kanilang mga kasalanan, ang pangako ng Panginoon, bubuhayin silang muli ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Tutubusin ng ating Panginoon ang ibig ko po sabihin, kaya sapagkat sila'y tinubos ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanilang espiritu at kaluluwa at mga katawan ay tunay na babalik ang Panginoong Hesus at bibigyan sila ng panibagong maluwalhating mga katawan. Sila ay mga bubuhay na maguli ng maluwalhati. Hallelujah.
Ang sabi po ng talatang 17, kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y, sa Panginoon tayo magpakailanman. Hallelujah! Darating muli ang ating Panginoong Kristo. At tunay na tayo ay kukunin ng ating Panginoon at magkakaroon ng isang napakadakilang pagtitipon ng lahat ng mga anak ng Diyos, ng lahat ng mga tunay na mananampalataya. At ang sabi ng salita ng ating Panginoon, tayo ay magiging kasama na ng Panginoong Jesus magpakailanman. Kaya atin pong pakatandaang mabuti, mga kapatid, na ang ating buhay sa mundong ito ay panandalian lamang. Kaya naman atin pong siyasating mabuti kung papaano tayo mabuhay sa mundong ito. At wag po nating hayaan na tayo po ay maging alipin ng mga bagay na panandalian. Huwag po nating hayaan ang ating po mga puso ay tunay na mabihag ng mga bagay na lumilipas. Huwag po nating hayaan na ang ating mga lakad ay maligaw sa mundong ito at mailayo sa atin pong Panginoon, sapagkat ang lahat ng ating mga nakikita sa mundong ito ay pawang lilipas, mga kapatid, at mga panandali ang bagay lamang. Ang lahat ng kayamanan, lahat ng kagandahan, lahat ng mga bagay na nakikita natin sa ibabaw ng mundong ito, ang lahat ng ito ay mapapawi pagdating ng panahon. Ang mahalaga ay tunay na tayo ay lumakad ng matuwid kay Kristo Jesus. Tayo ay manatiling nagbabantay at sa kanyang muling pagbabalik, manatili tayo sa atin pong paglilingkod kay Kristo. Hallelujah. Ikatlo, mga kapatid, at dito po tayo magtatapos, ang ating Panginoong Jesus na nabuhay na maguli sa mga patay, ang sabi po ng salita ng Diyos, siya po ay may kapangyarihang hukuman ang lahat ng mga tao. Ang sabi po ng 2 Timoteo, 4 na kabanata sa unang talata, ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Mga kapatid, tayo po'y huhukuman ng ating Panginoong Kristo. Siya po ay nabuhay, siya po ay namatay, at muling nabuhay. At ang sabi po ng Biblia, sa kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian, siya po mismo ang siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay. Sa lahat ng tao, mga kapatid, sa mga mananampalataya at sa mga hindi mananampalataya, sa mga matutuwid at sa mga hindi matutuwid, sa mga tunay na binago ng Diyos at doon naman sa mga nanatili sa kanilang kasalanan. Ang lahat ng mga tao ay isa-isang haharap sa ating Panginoong Jesus upang sila ay magbigay sulit sa Kanya. Hallelujah! Unang-una, bilang mga mananampalataya, tayo ay huhukuman ng ating pong Panginoong Hesukristo. At ang paghuhukom na ito, mga kapatid, ay para, itong unang uri ng paghuhukom ay para sa mga mananampalataya. Lahat tayo na nabibilang sa katawan ni Kristo ay iisa-isahin ng ating Panginoong Jesus. Haharap sa kanyang harapan. Ang sabi ng talatang 10 ng 2 Korinto, 5 kabanata, sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay
na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Ayan. Kaya nga po, tayo pong lahat ay tunay na maging maingat at na maging mapagmatyag at bantayan po natin ang uri ng ating paglilingkod at pamumuhay sa harapan ng Panginoon. Yung mga bagay na ating ginawa sa ating mga buhay, ito ay sisiyasatin ng Panginoong Hesus pagdating natin doon sa kanyang harapan. Bagamat ang paghuhukom sa mga mananampalataya ay paghuhukom ng pagbibigay gantimpala, mga kapatid, ay kinakailangan nating maintindihan na hindi lahat ng ating ginawa ay gagantimpalaan ng Diyos. Mayroon lamang siyang bagay na gagantimpalaan sa ating pong mga ginawa. Hindi lahat ng ating ginawa, mga kapatid. Yung lahat ng ating mga ginawa na mayroong eternal value, yung mahalaga sa paningin ng Panginoon, yung lahat lamang ng ating ginawa sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, yung lahat ng ating mga ginawa na sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na nagbibigay papuri sa kanya, yun lamang ang gagantimpalaan niya, na kapatid. At yung lahat ng ating mga ginawa na hindi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, lahat ng yung ating mga ginawa hindi sa pamamagitan ng dalisay na pananampalataya kay Kristo, lahat ng ating mga ginawa na hindi para sa kaluwalhatian ng Panginoon, ang lahat ng mga ito ay masusunog. Sapagkat ang turing ng ating Panginoon doon ay hindi ito nabibilang para sa Kanya, na kapatid. Lahat ng yun ay masusunog. Ang sabi po ng unang Korinto 3:13, ang sabi ng Biblia, datapwat kung ang sino may magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak at ng mahalagang bato, kahoy, tuyong dayami, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag, sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy inihahayag, at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Kung ang gawa ng sino man ay manatili na kanyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa ng sino man ay masunog, ay malulugi siya. Ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas, gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. Kaya nga, kung ang gawa natin sa ating Panginoon ay matutulad sa mga bagay na hindi nasusunog katulad ng ginto, pilak at mahalagang bato, kapatid, ay yan ay tatanggap ng gantimpala. Yan yung mga bagay na ginawa natin sapagkat merong eternal significance. Hindi pang kasalukuyan, hindi pang sa ngayon lamang ginawa, hindi pang sarili mo, hindi para sa ikatataas ng iyong pangalan, hindi para sa personal na interest mo na ginawa mo yan, yung paglilingkod na yan, kundi para lamang yan kay Kristo, para sa pangalan ng Panginoon, para sa kapakanan ng Ebanghelyo ng Diyos. Para yan sa kaharian ng ating Panginoon. At ginawa mo yan sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Yan ang gagantipalaan ng Panginoon. Pero yung mga ginawa mo, sang-ayon sa sarili mong kalakasan, para sa sarili mong kapakanan, para sa sarili mong kaligayahan lamang, at hindi para sa Panginoon, lahat ng yan masusunog, kapatid. Yan ang sinabi ng salita ng Diyos. Yan ay mahalin tulad sa kahoy at tuyong dayami. Yang mga gawa na yan. Kaya naman, sa araw na ito, habang tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, ay tignan po nating mabuti, siyasatin po natin kung ano po ang ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Ginagawa ba natin ito
Ginagamit ba natin ang ating buhay? Saan ba natin inilalaan ang ating buhay? Paano ba natin ginagamit yung mga bagay na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin? Ginagamit ba natin to para lamang sa ating sariling kaligayahan? Hindi po natin ito madadala, mga kapatid, sa kabilang buhay. At gamitin natin ito, kaya gamitin natin ito sa mga gawain ng Panginoon na nagbibigay kaluwalhatian sa kanyang pangalan. Yan. Sa mga hindi mananampalataya, may paghuhukom. At maniwala kayo, kapatid, ayaw mong mapabilang doon. Sapagkat ang sabi po ng salita ng Diyos dito po sa Apokalipsis, 20 kabanata, mga kapatid, na tunay na tatayo sa harapan ng atin pong Panginoon ang lahat ng mga hindi po mananampalataya. Sabi sa talatang 11, at nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakaluklok doon na sa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas, at walang nasumpong ang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay na malalaki at maliliit na nangakatayo sa harapan ng luklukan. At nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, at siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kani-kaniyang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa mga tuwid bagay, ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sinuman ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Kaya kapatid, kaibigan, kung ikaw man ay nakikinig sa gabing ito o mapapakinggan mo ang mensaheng ito, ay panahon pa upang tayo ay magsisi sa ating kasalanan at manampalataya sa ating Panginoong Kristo para sa ikaliligtas ng ating kaluluwa. Ito ay napakahalaga sapagkat ang buhay natin sa mundong ito ay panandalian lamang. Minsan lamang mabubuhay ang tao. Ito ay tinakda ng ating Panginoon at itinakda rin ng Diyos na darating sa Kanya ang kamatayan at pagkatapos noon ay paghuhukom. Maraming mga tao na handang harapin ang kanilang kamatayan. Subalit, marami ring mga tao na hindi handang pumarap sa Diyos. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, makapangyarihan ang ating Panginoong Jesus. Siya ay makapangyarihan na nabuhay na maguli sa mga patay. May kapangyarihan siya na tulungan ka sa iyong sitwasyon. Kaya niyang maghimala sa iyong sitwasyon at kaya niya ring maghimala sa iyong puso. Ikaya ka niya na tunay na buhayin na maguli sa mga patay. Hallelujah! At ang ating Panginoon ay may kapangyarihan upang ikaw ay kunin at sunduin, baguhin na ang iyong katawan, gawing maluwalhati ito sa kanyang muling pagbabalik. At sa panghuli, ang Panginoong Hesus ay may kapangyarihang hukuman ka. Ikaw man ay mananampalataya o ikaw man ay hindi nanampalataya sa Kanya. Tayong lahat ay magsusulit sa harapan niya na nabuhay na maguli sa mga patay. Purihin ang kadakilaan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat. Praise the Lord. Amen. Salamat, Pastor Noel. Praise the Lord po. Napakagandang mensahe na naman ang ating narinig. Ang pamagat po ay ang kapangyarihan ni Kristo na nangabuhay na muli. At kung ibig niyong marinig ang buong mensahe ay
pumunta po kayo sa website ng Glory Tabernacle prayermeeting.blogspot.com. Maririnig po nyo ang mga mensahe, iba't ibang mensahe doon at nawa ay ma-bless kayo. Hallelujah. Salamat, Pastor Noel, na muli. God bless po, Pastora Marina, at hanggang sa muli po, hanggang sa susunod po na Martes. Praise the Lord. Amen. Tayo po ay nasa bahagi na ng mga prayer requests at mga praise report. Muli, ito ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito. Kung sino man po ang mga nasa linya, mga intercessors, mga silent listeners, nakabukas na po ang ating linya upang aming kunin ang inyong mga praise report, prayer request sa gabing ito. Sino po ang may mga prayer requests or praise report? Pastor Marina, good evening po. Hi, good evening, Sister Laila. Ang praise report ko ho, salamat sa Panginoon sapagkat niligtas na naman niya ako muli sa kapahamakan sa pangalawa kong pagkahulog sa kama. Yun lang po ang masasabi ko. Wala hong damage na nangyari sa akin. Salamat po sa katapatan ng Panginoong Jesus sa kanyang pangako. Amen. Salamat, Sister Lai. Sino pa po ang nasa linya na may mga praise report or prayer request? Ay, nagpapadasal po pala si Miss Kim. Kim, okay. Insu? Kasi medyo may sakit pa siya sa sore throat. Okay. Thank you po. Okay, Sister Lai. Ipapanalangin din natin yung may mga sakit sa gabing ito, sa araw na to, at yung mga humiling ng mga prayers para sa kanilang complete healing, si Pastor Lito Vergara, si Juliet, si Sister Rita, ang kapatid niyang si John, na 30% lang, function lang. Si Reverend Twinfield, patuloy natin siyang itinataas. Gayon din ang mga kapatiran na sa ngayon ay mahina ang kanilang mga katawan. At kung sino po ang meron ding mga prayer request para may sali natin sa gabing ito. Meron din kayong prayer request sa may mga may sakit. I think nakuha na natin ang lahat. Mm-hmm. Amen. Sister Laila, pwede mong pakitaas sila? Opo. Mahal na Panginoong Diyos Ama, salamat po Panginoon sa gabing ito na muli na naman po niyo kaming tinuruan, binasbasan po ng inyong mga mapagpalang salita, Panginoon. Salitang nagbibigay buhay, Panginoon. Salitang nagbibigay ng pag-asa, ng kagalingan, ng pagmamahal, lahat-lahat po ng inyong katapatan, Panginoon, para sa aming inyong mga anak. At kami po sa gabing ito ay nagmamakaawa po na pakinggan mo po, Panginoon, sana ang aming mga kahilingan para sa mga kapatid na may sakit at nagpapagaling sa kasalukuyan si
Pastor Lito Vergara po, Panginoon, na nagkaroon ng kapansanan sa kanyang puso, ay pagkalooban niyo po siya, Panginoon, ng sapat na kalakasan ng katawan at kumpletong kagalingan mula sa kanyang operasyon. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang kanyang buong pamilya na nag-aalaga sa kanya, Panginoon. Tustusan niyo po sila sa lahat ng kanilang pangangailangan. Gayun din po naman si Sister Juliet, Panginoon, na nagpapagaling sa nasa rehab po. Panginoon, nawa ay lubusan niyo po siyang pagalingin at makabalik na po siya sa kanyang dating gawain, Panginoon. At naway magkapagpatuloy po siya ng paglilingkod sa inyo. Basta din po ninyo ang kanyang pamilya na nasa kanilang bansa. Iligtas mo po sila, Panginoon, sa anumang gawa ng kaaway. At higit sa lahat, ang kanyang mga anak na may sakit doon sa bansang Trinidad, Lord. Inihiling din po namin ang kagalingan po ni Sister Rita, kanyang diabetes, at ang kanyang pong ugat na nagkaroon ng problema sa paa, Panginoon. Nawa ay bumalik na ang normal nitong paa, normal na function ng kanyang mga ugat, Panginoon. At huwag na siyang mahirapan sa kanyang paglakad. Gayon din po ang kanyang mata, Panginoon, na naaapektuhan ng diabetes. Lupuin mo po, Panginoon, at naway pagkalooban ng sapat na kagalingan, Panginoon. Lubos na kagalingan. Inihiling din po namin ang pagpapala sa kanyang kapatid na si John na may problema po sa kanyang baga, Panginoon. Inihiling din po namin ang buong kagalingan, Panginoon, ng kanyang kapatid na si John mula sa sakit na ito. Kagalingan at kalakasan ng pangatawan at higit sa lahat ay pagkalooban niyo po siya ng lakas sa kanyang pananampalataya at makapagpatuloy po, Panginoon, pag-asa sa mga darating na panahon pa, Panginoon, at naway bawasan at mawala ang kanyang dinaranas ng sakit, Panginoon. Hiniling din po namin ang lubos na kagalingan para kay Reverend Winfield, Lord. Palakasin niyo po ang kanyang mga tuhod, ang kanyang prostate cancer, Panginoon, ay lubusan po sanang mawala na at maggumaling, Panginoon Diyos. At pagkalooban niyo po siya ng lahat ng kalakasan, lahat po sa pananampalataya at sa physical. Pagpalain mo po, Panginoon, ang kanyang pamilya at basbasan niyo po sila sa kanilang mga gawain sa inyong sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. At lahat po ng mga iba pang may sakit, Lord, ay hinihiling din po namin na kung sino man po ang nakikinig sa prayer line na ito, ang tahimik na panalangin na laman ng kanilang puso, Panginoon, harinawa po ipakinggan mo po ang kanilang mga daing at kagalingan po para sa kanilang mga sarili o sa kanilang mga mahal sa buhay. Ito po ang aming samo at dalangin sa inyong pangalan po ng inyong bugtong na anak na si Jesus, Panginoon namin at tagapagligtas. Sa inyo po ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat. Amen. 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 Salamat, Sister Lai. God bless po. Amen. God bless. Sino pa po ang may mga prayer requests or praise report? I did it. Brother Rico, andyan ka? Nandito po, I don't Pastor. have to get the thing on earlier. Ka na, Ilya. Screwed up mess. Praise I don't know report. how it's supposed to go, but that's the only way I could get it to I come praise on. the Lord Shut that off. He extend our life. We are still alive, and I praise the Lord for that. It's a long story. I'm not going into it. And Hallelujah. I thank the Lord for all the blessings How that are you leave we it when you received normally for was it on the red past usually? week.
Okay. And What does prayer DVR mean? request ko to learn more about Him. Yeah, leave and it, the box on. You naway- supposed to leave it on? palagi tayo puspusan ng kanyang banal na espiritu Okay, however, you're para supposed to ang leave it. lahat ng Leave it. ating mga I left it ginagawa ay naayon sa kanyang kalooban. Amen. Amen. Napakagandang prayer request. I had problems earlier. I didn't know how to operate. Amen. Salamat, Brother Rico. Salamat din Sister po. Claire, can you lift up Brother Rico? He wants to continue to walk in his ways and also to be a blessing to others, especially his family, to give him more strength and understanding of his walk with the Lord. Okay? Okay. And for the family. Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We thank you, Lord, for the word that you gave us through Pastor Noel, Lord God, that, Lord, help us, Lord God, to be ready, Lord God. Even though these times are difficult, Lord God, we have you in our lives, Lord God, to strengthen us, Lord God, and to have faith and trust and belief in you, Lord God, that you will bring things to pass, Lord, and that you are coming soon, Lord God, that, Lord, we will be able to meet you and get caught up with you in the air, Lord God. And we look forward to the day of your return for us, Lord. Lord, tonight we pray for Brother Rico. Thank you, Lord, for all the blessings in his life, Lord God, his health, his family. Lord, we pray that you would continue, Lord God, to reveal yourself to him, that he would know you fully, Lord, with his whole heart, whole soul, and whole mind, Lord God, that, Lord, you would take up everything in his being, Lord God, and, Lord, continually fill him with your Holy Spirit, Lord God, that whatever he does, whatever he says, whatever he does and say, Lord God, will bring glory and honor to your name, Lord, for you, Lord. And, Lord, we also pray, Lord God, for his family, Lord. Whatever prayer requests they have, Lord, whether it's health, blessing, Lord God, we lift his family up to you, Lord God. And we also pray for salvation of his entire household, Lord God, that every member of his family will come to know you as their Lord and Savior, Lord God. Lord, tonight we thank you for everyone listening to this Tagalog broadcast, Lord God, that, Lord, we pray, Lord God, that you will bless your people tonight. Thank you, Lord, for the word that you gave us. And, Lord, we continually lift up our nation, the Philippines, Lord God, the Filipino people, Filipino leaders, and the Filipino pastors, missionaries, evangelists, church workers. Lord, we thank you, Lord God, for everyone, Lord, who serves you and brings people into your kingdom, Lord God, who are your hands and feet, Lord God, proclaiming the good news of the gospel, Lord. Lord, we pray, Lord God, that, Lord, you would bless these people, Lord, as they share the love of Christ, Lord God, as they tell the story of God's love for his people, that he died so that we might have life in him, Lord God. Lord, thank you for tonight, and Lord, we pray your blessing upon your people tonight, and we pray, Lord God, that the word has encouraged them, and that, Lord, the praise reports and testimonies have also encouraged your people, letting them know what you do in the lives of your people, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Sister Claire. Thank you, Brother Rico.
Thank you rin po. Amen. Sister Joe, andyan ka? Yes po. Hi. Good evening po. Good evening. Amen. Pwedeng pakilip up ang ating bansang Pilipinas at ang ating mga kababayan, nawa ay masave na ang ating bansa upang magkaroon din tayo ng katahimikan sa ating bansa, and they will also enjoy the life with Jesus. Kung gaano tayo niya sinagip, ay nawa ay matutunan natin ang value of His death on the cross. Hallelujah. Sige po. Meron din po akong prayer request. Okay. Request ko po yung sister-in-law ko po na may COPD, na pagalingin siya ng Panginoon. At si Mark naman po, blessed long life, dahil birthday niya bukas, may trabaho siya always, na prosperity na rin in every aspect of his life, good health and everything. And my praise report is God is good all the time. I thank you, Lord, for the encouragement na naririnig ko every day sa pagbabasa ng Word of God, at saka yung mga naririnig ko na sermon. And ako naman, thanking the Lord sa mga provisions niya. And, yung this weekend kasi mag-work ako ulit. So, yung encouragement na patuloy, at the Lord will make a way in everything. Sige po, manalangin tayo para sa bansa nating Pilipinas. Ama, maraming salamat po ulit sa gabi ito, Panginoon, na kami po, Ama, ay nakakapunta po sa inyong harapan. At bago po kami pumunta po sa inyong kabanalan, Panginoon, kami po ay humihingi ng kapatawaran po sa aming buhay. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming bansang Pilipinas, sa mga leader po namin na namumuno po. We pray, God, na mula po sa aming presidente, mula sa senator, congressman, mayor, mula po sa kaitaas-taasan po ng kanilang posisyon, hanggang sa mga pinakamababa, sa kapitan, sa mga barangay, sa mga tanod, Lord, O God. Ama, dalangin po namin na ang mercy mo po ay laging bago, O God. At umhingi po kami ng mercy mo po na patawarin po ang aming kababayan, ang aming mga leader, ang aming mga tao pa na, ang aming mga pati na po ang aming mga kamag-anakan na nandun, hindi pa nakakilala sa inyo. At kahit na po nakakilala, ay Panginoon, patuloy mong bigyan ng kalakasan po ng pananampalataya, Panginoon. Ama, sa iyong banal na dugo, sa gabi ito, hingi po kami, O God, na Lord, ikaw po, Panginoon, O God, ang patuloy na magbago po sa aming mga leader, Panginoon. God, sa mga puso, sa mga isip, sa mga action, sa mga lahat ng desisyon, Panginoon, O God. Nawa, Panginoon, na maging totoo po ang kanilang leadership, na hindi lang po yung sa personal na ambisyon, kundi at sa mga political ambition na makakaroon ng maraming mga pera o kung kayamanan, kundi Panginoon, magkaroon po sila ng awa po sa bansang ito, Panginoon. Nawa ang bansang ito, God, ay manumbalik sa iyo at maraming makakilala sa iyo, Panginoon. Lord, lahat po, Panginoon, ay ang mga wickedness ay rampant, Panginoon, all over the world. Lord, we ask for your forgiveness, O God. We ask, Father God, Lord, na kayo, Panginoon, Father God, Ama, ang magbigay po ng takot sa puso, Panginoon. For the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And Lord, we ask for your wisdom, O God. Maraming salamat po, Panginoon, O God, na Lord, Panginoon, na
ang ito nga po ay mangibabaw po sa puso, Panginoon, ng bawat tao, bawat leader, bawat mamamayan, Lord, na nakatira po sa amin, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon. Lord, tunay nga po, O God, na kayo po ang magbabago ng sistema, Panginoon, O God. At kayo din po, Panginoon, Father God, ang patuloy, Panginoon, magbigay ng banal na Espiritu upang, Panginoon, sila basbasan, Panginoon, at sila po yung mga kinig po sa mga advice na galing sa inyo, Panginoon, na ang leader namin magkaroon ng takot, Panginoon, O God, sa inyo, Panginoon, O God, na Panginoon, na kayo po ang kanilang tatawagin, Panginoon, because, God, you are our help, O Lord, O God, help our leaders, O God. O Lord, and listen to our prayer, Panginoon, and let your light shine upon that country, Lord, O God. And Lord, Panginoon, alam namin, Panginoon, O God, na Lord, sa mga sandaling ito, Panginoon, hindi po namin alam, Panginoon, O God, kung ang mga desisyon, O God, ang mga ginagawa nila. Ngunit, Panginoon, O God, kayo po maglagay sa kanila, Panginoon, ng tamang mga gagawin ng hakbang po upang umunlad po ang aming bansa, Panginoon. Maraming salamat po sa aming economy na ito po inyo pong basbasan, O God. Ang lahat po ng mga tao na naghihirap doon, na marami pong pag dumating na po ang mga edad, Panginoon, ay nahirapan na rin maghanap ng trabaho dahil po doon ay tinitignan po ang mga edad ng pagtatrabaho, Panginoon. At ang dami na pong, Panginoon, O God, na naghahanap, Panginoon, Father God at Lord. At sila nga po nga ay nagpupunta rin sa mga ibang bansa, nawa, Panginoon, O God, ang mga pamilya na nagkahiwa-hiwalay, Panginoon. Dahil sa paghahanap buhay, nawa, Panginoon, O God, pagtibayin mo at pagbuklodin mo po sila, Panginoon, sa iyong pagmamahal, O God, sa iyong awa, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, O God. That, Lord, tunay nga po, O God, that your steadfast love never ceases, O Lord, O God. And Lord, thank you for your unconditional love, O God. Thank you po sa mga magandang plano mo po, Panginoon. Sa bansang ito, Panginoon, na Lord, bagamat, Panginoon, O God, ay mga tao, Panginoon, O God, ay nakakalimot. Lord, kayo po ay hindi nakakalimot, Panginoon. Hindi po kayo nakakalimot sa pagpapatawad, sa pagmamahal, at patuloy, Panginoon, O God, na gagabay, Panginoon, sa aming mga liderato, Panginoon, O God. Thank you so much for tonight, O God. Thank you for this prayer line, O God. We thank you once more, Father God. We put our hope, our trust in you alone, O God, knowing that you are the God who is in control, knowing that you are the God who will answer all our petition, O Father God. Thank you so much because you are the Lord God, all-powerful one, O God. Lord, we bless your holy name, O God. We lift up you, for you are the King of Kings, Panginoon, O God. Maraming salamat po, Panginoon, O God. O Lord, we will triumph because of you, Panginoon, ang aming bansa, Panginoon, O God. Lord, thank you so much, O Father God, O God. In Jesus' mighty name, we praise you, God. We glorify you, O God, forever and ever. Amen and amen. Amen, amen. Thank you, Sister Joe. Sister Claire, can you lift up the sister-in-law of Sister Joe, also Mark's coming birthday tomorrow? Amen. Amen. Wala pa siya, nagtrabaho pa late kasi yung duty niya ngayon. May he be blessed with spiritual blessings from above, and also have a long life. Hallelujah. Strength, yes, Lord. Hallelujah. Strength. Amen. Heavenly Father, we thank you, Lord, for Sister Joe. We pray, Lord, for her sister-in-law, for her COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Lord, you would just heal her respiratory system, Lord God. Whatever in her respiratory system needs your
healing touch, Lord God, her lungs, her windpipe, Lord God, everything concerning her respiration, her breathing, Lord God, that, Lord, you would bring complete healing and restoration, Lord God. Lord, we also pray for Mark, Lord God, and Lola for her birthday coming. Lord, we pray, Lord God, that you would continue to pour your blessings upon them, Lord God. Lord, we pray for good health, Lord God. We pray, Lord, for strength in their bodies, Lord, strength in their walk with you, Lord God, spiritual blessings as well. Lord, we pray Deuteronomy 28 upon them, Lord God, that, Lord, they'll be the head and not the tail. They'll be above and not beneath, Lord God, and whatever they put their hands to would prosper, Lord. Lord, we pray your blessing upon our birthday celebrants, Lord God, and anyone celebrating their birthday this month, Lord. Lord, we pray, Lord God, that you would pour out your blessing upon them, that they would be a blessing to others as well, Lord. And Lord, we thank you for everyone listening to this broadcast. We pray, Lord, for the silent listeners, Lord God, that, Lord, you would continue to bless them with a deeper understanding, a deeper knowledge of who you are, Lord God, of your ways, Lord, that are not like ours, Lord, but are higher than our ways, Lord. Lord, tonight, Lord God, we thank you for every silent listener, every prayer intercessor, and everyone listening to this broadcast, Lord. We pray, Lord God, that you would grant each request tonight, Lord God. Lord, let them know, Lord God, that you are a God that's concerned about every detail in their lives, Lord God. And Lord, you are mindful of every one of them, Lord. And Lord, tonight, Lord, we just want to thank you in advance for every answered prayer tonight. And Lord, tonight, Lord God, we give you all the glory, honor, and praise, Lord God, to you, Lord God. We praise you. We magnify your holy name, Lord God. And Lord, we pray, Lord God, that you would continually be glorified on this prayer line. And Lord, we pray, Lord God, that, Lord, we lift up those we know, Lord, who still don't know you yet as their Lord and Savior, Lord, especially our family and friends, Lord God, that they would come to know you, that you love them, Lord, that you're concerned about them, Lord God, and you have a plan and a purpose for every one of them, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Thank you so much. Thank you, Sister Joe. Hallelujah. Welcome. Father, we praise your holy name, and we offer praise to you, Lord, for you are glorified. With our mouth, Lord, we will make known your faithfulness to all generations. Thank you for what you have done in Calvary, Lord, for all your people, for all your children, Lord God. We thank you, Lord. We bless your holy name, Lord God. In everything, Lord, that we do, may you be glorified, even in this prayer line, Lord God. We know you hear our prayers. You want us to be humble, Lord God, and to seek and pray, seek your face and turn from all our wicked ways, Lord God. This is what you want us to do, Lord God, and we thank you, Lord, that you hear from heaven as we repent before you in humility to receive your cleansing, refreshing, and fellowship. Lord, we will give ourselves, Lord, a life of prayer, because we know that so many things are accomplished through prayer.
And we thank you, Lord, for your word, Lord, that have so many precious promises, Lord God. Thank you, Lord, for tonight. Thank you for your people. Thank you for their time. Thank you for spending their time with you, Lord God. Where will we go without you, Lord God? Hallelujah. Thank you, Jesus. In everything, Lord, in everything we give thanks to you. Restore, Lord. Restore our country, Lord God. Restore all our kababayans, Lord God. Lord, we pray that they will one day come to know you, how great you are, how precious you are, how loving you are, Lord God. And we thank you so much that you are not slow, you are not, as they say, you're not slow, Lord God, but you're giving people time that they may come to know you, Lord God. We thank you so much, Lord God. And tonight, Lord, as we get off this prayer line, we will not be off in your presence, Lord God. We will continue to be with you, even in our sleep, Lord God. May all the people that you have touched tonight forever bless you, give you thanks. And as we close, Lord, we give you all the praise, the glory, hallelujah, and all the blessings, Lord God. Let our people be glorified. Let all the people give you glorification as they have prayed in this prayer line, Lord God, to lift up others, Lord God, to stand in the gap, Lord God. Thank you so much, Lord. Thank you for this opportunity that we can come together in unity, Lord God. We give you thanks. We honor you tonight in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Amen. Let's worship the Lord.